Isipin mo kung alam mo ang eksaktong oras at petsa ng iyong kamatayan. Wala nang pangalawang pagkakataon, wala nang apela, naghihintay na lang ang malamig na execution chamber. Pero bago iyon, binibigyan ka ng isang huling kahilingan, kahit anong pagkain na gusto mo. Ang ilan ay humihiling ng marangyang piging. Ang iba ay pinipili ang paborito nilang pagkain noong bata pa sila. At may ilan naman na tumatanggi ng kumain. Ngayon titingnan natin ang huling hapunan ng 10 kilalang bilanggo bago sila hinatulan ng kamatayan. Ang ilan ay nakakagulat, ang ilan ay malungkot at ang iba ay nag-iwan ng higit pang mga tanong kaysa sagot. Isang babala, ang video na ito ay tumatalakay sa tunay na mga kaso ng mga nahatulang kriminal. Ang ilan ay may malulupit na krimen. Maging mapanuri sa panonood, kaya simulan na natin. Number 10, John Wayne Gacy. Si John Wayne Gacy, na mas kilala bilang Killer Clown, ay pumatay ng hindi bababa sa 33 na kabataan noong dekada 60. Sa araw, isa siyang iginagalang na negosyante. Minsan pa nga'y nagbibihis bilang Pogo the Clown para sa mga children's parties. Pero sa likod ng maskara, isa siyang halimaw. Matapos ang paglilitis, siya ay nahatulan ng parusang kamatayan. Noong May 10, 1994, binigyan siya ng pagkakataong pumili ng kanyang huling pagkain. Ang kanyang pinili ay isang bucket ng Kentucky Fried Chicken, isang dosenang pritong hipon, french fries, sariwang strawberries at isang Diet Coke. Hindi ito basta-basta request lamang dahil bago siya mahuli, nagtrabaho siya bilang manager ng 3 KFC restaurants. Ninamnam kaya niya ang kanyang huling pagkain? Mayroon kaya siyang pagsisisi? Hindi na natin ito malalaman. Pero ang kanyang huling mga salita bago ang lethal injection ay ang katagang Kiss My Ass, isang nakakakilabot na pamamaalam mula sa isang walang pagsisising kriminal. Number 9, Timothy McVeigh. Si Timothy McVeigh ang utak sa likod ng Oklahoma City bombing noong 1995, kung saan 168 katao ang namatay, kabilang ang 19 na bata. Isa ito sa pinakamatinding kaso ng domestic terrorism sa kasaysayan ng Amerika. Noong June 11, 2001, siya ang naging unang federal na bilanggo na binitay sa loob ng halos 4 na dekada. Ano ang huli niyang hiniling? Isang simpleng pint na mint chocolate chip ice cream, hindi maluhong pagkain, hindi isang buong piging, isang ordinaryong dessert bago ang kanyang kamatayan. Isa ba itong pagpapakita ng kanyang malamig na konsensya o isang huling hakbang niya para sabihin siya ang may kontrol? Number 8, si Ted Bundy. Isa sa pinakakilalang serial killer sa kasaysayan, ay responsable sa pagpatay ng mahigit 30 kababaihan. Matangkad, matalino at karismatik, pero sa likod ng kanyang maamong muka, isa siyang nakakakilabot na kriminal. Noong January 24, 1989, dumating na ang kanyang oras. Ngunit imbis na pumili ng huling pagkain, tinanggihan niya ito. Dahil dito, binigyan siya ng standard na huling pagkain ng mga bilanggo sa Florida: steak, itlog, hash browns, toast, gatas, juice, at kape. Tinanggihan ba niya ito bilang paglaban? O masyado na siyang naligaw sa sarili niyang isipan? Alam na niya na tuluyan ng naubos ang kanyang oras. Ano man ang dahilan, hinarap niya ang kanyang kapalaran na nakatali sa electric chair, kasabay ng nakakakilabot na mga salita ng tagapagpatupad ng parusa. Isagawa ang hatol. Number 7, si Aileen Wuornos. Isa sa ilang babaeng serial killer, ay pumatay ng 7 lalaki sa pagitan ng taong 1989 at 1990. Ayon sa kanya, ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili, pero hindi ito pinaniwalaan ng hukuman. Noong October 9, 2002, siya ay hinatulan ng lethal injection. At ano ba ang kanyang huling kahilingan? Ay isang tasa lamang ng itim na kape. Wala nang iba. Para sa ilan, ito ay tanda ng kanyang pagkakawalang bahala, at ang kanyang huling salita ay babalik ako, parang Independence Day kasama si Jesus. Isang misteryosong pamamaalam mula sa isang babaeng patuloy na pinagdedebatihan hanggang ngayon. Number 6, si Ronnie Lee Gardner. Ay gumugol ng 25 years sa death row matapos mapatunayang nagkasala sa 2 kaso ng pagpatay. Ngunit may isang bagay na nagpatingkad sa kanyang pagbitay. Pinili niyang barilin ng firing squad sa Utah, isang paraan ng pagpapatupad ng sentensya na bihirang gamitin sa modernong panahon. Bago siya binitay noong June 18, 2010, hiniling niya ang isang huling pagkain na para bang hari, isang steak, isang lobster tail, apple pie na may vanilla ice cream at isang bote ng 7-Up. Ngunit hindi lang iyon, hiniling din ni Gardner na mapanood ang buong The Lord of the Rings trilogy habang kumakain ng kanyang huling pagkain. Bagamat ipinagkalob sa kanyang pagkain, tinanggihan naman ang kanyang hiling na mag-movie marathon.
Matapos niyang tapusin ang pagkain, siya ay tinali sa isang upuan at isang target mark ang inilagay sa kanyang dibdib. 5 hindi kilalang tagapagpatupad ng parusa ang itinasang kanilang mga baril at isinagawa ang kanyang sentensya. Number 5. Si Stephen Anderson ay isang kriminal na may mahabang listahan ng mga kasong pagnanakaw at karahasan. Noong 1980, habang tumatakas palayo matapos umiskapo ng kulungan, pinasok niya ang bahay ng isang matandang lalaki. Binaril ito hanggang sa mamatay at saka kumain ng pagkain mula sa kanyang refrigerator. Nang dumating ang kanyang oras noong January 29, 2002, humiling siya ng isang kakaibang huling pagkain. 2 grilled cheese sandwiches, isang pint na cottage cheese, peach pie, chocolate chip, ice cream, at mga labanos. Oo, labanos. Isang hindi pangkaraniwang halo ng comfort food at isang bagay na tila walang koneksyon. Marahil ito ay sumasalamin sa kanyang magulong buhay. Isang buhay na natapos sa pamamagitan ng lethal injection sa San Quentin State Prison sa California. Number 4. Ricky Ray Rector. Ang kaso ni Ricky Ray Rector ay isa sa pinakamalungkot sa listahang ito. Matapos niyang patayin ang isang lalaki noong 1981, pumayag siyang sumuko. Ngunit sa halip, binaril niya ang isang pulis at sinubukang kitilin ang sariling buhay. Pero nabuhay siya. Ngunit nag-iwan ito ng bala na may matinding pinsala sa utak. Maraming nagsasabing hindi siya mentally fit para sa pagbitay. Ngunit itinuloy ito ng estado ng Arkansas. Noong January 24, 1992, hiniling niya bilang huling pagkain ang steak, pritong manok, isang cherry Kool-Aid, at isang hiwa ng pecan pie. Ngunit narito ang nakakapanglabot. Matapos niyang kumain, hindi niya ginalaw ang pie at sinabi sa mga gwardya na itatabi niya ito para mamaya. Isang patunay na hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang kapalaran. Number 3. Vilma Barfield. Si Vilma Barfield ay mukhang isang mabait na lola. Ngunit sa likod ng kanyang inosenteng anyo, isa siyang serial poisoner. Sa loob ng maraming taon, pumatay siya ng hindi bababa sa 6 na tao, kabilang ang kanyang sariling pamilya, sa pamamagitan ng paglalason sa kanilang pagkain gamit ang arsenic. Ngunit hindi tulad ng iba sa listahang ito, nagpakita siya ng tunay na pagsisisi at naging isang debotong Kristiyano sa loob ng kulungan. Noong dumating ang kanyang execution date noong November 2, 1984, hindi siya umiling ng marangyang pagkain. Sa halip, hiniling niya na lamang ang isang simpleng merienda, isang bag ng cheese doodles at isang lata ng Coca-Cola. Marahil ito ay isang pagkain mula sa kanyang kabataan, o marahil ito lang ang kaya niyang kainin habang inihanda ang sarili sa kamatayan. Siya ang unang babaeng binitay sa US sa loob ng mahigit 20 years. At ano ang kanyang huling salita? Isang panalangin ng kapatawaran. Number 2. Angel Nieves Diaz. Si Angel Nieves Diaz ay nahatulan ng isang brutal na pagpatay noong 1979. Ngunit hindi tulad ng iba sa listahang ito, tuluyan niyang tinanggihan ang kanyang huling pagkain. Inalok siya ng standard na pagkain sa bilangguan, ngunit hindi siya kumain. May mga nagsasabing ito ay isang paraan ng protesta, isang tahimik na pagtanggi sa huling sarap na maaaring matikman bago siya bitayin. Ngunit may isang mas nakakakilabot na nangyari sa kanya. Ang kanyang lethal injection noong December 13, 2006 ay nagkaroon ng trahedya. Isang maling pagpasok ng karayom ang nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap sa loob ng mahigit 34 minutes. Isa sa pinakamahabang lethal injection sa kasaysayan. Nararamdaman kaya niya ang sakit? Hindi natin alam. Ngunit ang kanyang pagtanggi sa pagkain ay nagbigay ng isang mas matinding bigat sa kanyang huling sandali. At ang number 1, ang ating huling kaso ay si Lawrence Russell Brewer, isang white supremacist na nahatulan sa isa sa pinakamalupit na hate crime sa modernong kasaysayan. Ang brutal na pagpatay kay James Byrd Jr. noong 1998. Bago ang kanyang execution noong 2011, umorder siya ng isang napakalaking huling pagkain, 2 chicken fried steaks, isang triple bacon cheeseburger, isang cheese omelette, isang malaking mangkok ng fried okra, isang libra ng barbecue meat, kalahating tinapay na puti, 3 fajitas, isang meat lovers pizza, isang pint na ice cream, at peanut butter fudge na may durog na mani. At pagkatapos, hindi siya kumain ni isang kagat. Ang kanyang napakalaking order ay hindi ginalaw. Dahil sa backlash mula rito, tuluyan ang inalis ng Texas ang espesyal na last meal request para sa death row inmates. Simula noon, lahat ay binibigyan na lang ng standard na pagkain sa bilangguan. Maraming nagtatanong kung ito ba ay isang huling kilos ng pagsuway o isa lamang masamang biro, at ang sagot doon ay hindi na natin malalaman. Mula sa malalaking piging hanggang sa simpleng pagkain, ang bawat huling hapunan ay nagkukwento ng kanilang huling sandali. May ilan na tinanggap ang kanilang kapalaran, ang iba'y lumaban, at may ilan na may nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Aling huling pagkain ang pinaka nakakagulat para sa iyo? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like,
mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang video kagaya nito.